Okay, good day sa lahat. Ito yung Glock 18C natin, ano? So, bumodify ko. So, itong sa taas, ito yung tumatama dun sa, yan yung buwababa yan eh. So, tinanggal ko siya. So, gagawin ko yan para hindi siya sasaya dun sa slide. Kasi nangyayari dyan, every time na bumababa yan, yung guide rod tumutuko dito sa sa outer barrel, sa bandang baba niya. So kailangan i-modify yan. So tagang ganyan yan, pag bumili ka ng airsoft, i-modify mo kasi meron mga pick sa outer barrel eh. So kasi pag hindi mo ginawa yan, masisira yan. So itong part na to, hindi ko tinanggal yan kasi matibay yan eh. Yan, at saka makapal yan. So, ang gagawin dyan, ito, babawasan yan. Ipapantay mo yan dito sa yan, sa level nung height na yun, na hindi siya sumasayad. So, ikakat yan, ipafile. Yan ang unang gagawin dyan. So, kailangan gawin yan eh. Okay, so ito na file ko na siya. So, binawasan ko. Ayan. May ito makita nyo. Bali, pantay na siya dun sa yan o, dyan o. So, yan, hindi na sumasayad eh. Ayan. So, sa kabila, ganun din. Ayan o, kung makikita nyo. Yan, ito yung height na kinukuha natin. Yan yung ina-achieve natin. Ayan. So ito, para gawin nyo, kumanap kayo ng flat surface na ganyan, yung walang matamok sa gitna. O kaya, salamin na 1/4, wag yung manipis, o mas makapal pa yung 10mm. Basta, wag manipis sa salamin. Hahanap ka ng flat surface ganito. Tapos kumuha ka ng sandpaper na medyo bugas pa, liliyahin mo sa ganyan, yan. Kailangan pantay. Yan, tapos babalik tarin mo. Tapos idilihan mo liyan, ganyan. Kasi hindi pantay yung puwersa ng kamay natin, kaya binabaliktad ng ganyan, yan. Yan ang pinaka-pinaling gagawin, ipafile. Tapos nung medyo makapal pa, ganito ginawa ko, kumuha akong file na yan, oh. Flat din siya, pinatong ko dyan. Yan, tapos yan, pinapadaan ko sa file, sa kikil. Yan, so diyan ka muna magsimula. Tapos babalik ta rin din uli. Tapos ipapile. Yan, para ma-achieve mo yung pantay na pantay. So nung medyo makapal, ganito rin ginawa ko. Pinafile ko siya ng paganyan. Dito ako nagsimula. Yan, tapos bababa ka. Ayan, pababa. Tapos babalik ka uli pataas. Yan. So, ayan, kailangan ito medyo pantay siya. Ayan, pantay oh. Hindi naman siya 100%, pero at least makikita mo na pantay siya. Yan, hindi siya uneven kasi sasaya dyan sa slide pagka hindi pantay. So dito sa kabila ganun din. So yan, so, ito na siya. So nilagyan kong epoxy tong inner barrel niya. So nilagyan ko yan ng oil. Okay, so para hindi siya ganun kakapit. So yun, matigas na yan. So ang ginawa ko, pinasok ko muna siya sa frame. Tapos nilagay ko siya sa tamang posisyon niya dun sa may loading guide niya. Ayan, yan yung tamang posisyon niya. Bago ko nilagyan ng epoxy yan. So naka-zero yung loading guide niya. Ayan. So ito tatanggalin natin para makita niyo sa kabilang side, sa bandang taas. Ayan. Ayan. So yan, nilagyan ko rin siya ng epoxy dyan. Ayun, sa bandang loob na yan. Ayan. So katagalan, kapapalo, kakaputok niyan, kakalas din yan. So sa tingin ko, okay naman yan ganyan. Para yung inner barrel, yung inner barrel, hindi siya balikot.
naka-steady siya. Kasi yan ang isang ano dyan eh. So tapos itong parang kunya to, nakita niya parang kunya na yan. Yan. So hindi na siya bababa dyan. Kasi every time na bumababa dyan, yung guide rod, yan, tumutuko dyan sa ano, sa side na yan. So ayan, medyo may mga tama na, may mga tama ng spring oh. Tapos ito, nagkaroon din ng gas-gas. Yan. Oy, mahirap kasi kung mapuputulan ka ng spring yan. O maaari maputi pa yung guide rod. Napakamahal yan. So, inuunahan ko na yan. Ayan oh, may ano na oh, may gas-gas na yan oh. Yan. Mahirap kasi maputol yung spring eh. So, yan. Yan, kailangan ingatan natin yan. Yan, so ito na. Niload na natin. I-test natin oh, kung okay na siya. Yan. Yan. So nakita nyo, hindi na siya sumasayad. Hindi na rin siya buwababa. So hindi na yan tutuko dun sa yung guide rod, hindi na tutuko dyan sa ilalim ng outer barrel. So tinesting ko na rin to kanina. Lagyan ko ng BB. Okay naman. Wala naman siyang sayad. Yan. So yung takip na lang yan. Iisip ako kung anong maganda dyan. So ayan siya. So may kiras na yan oh. Ayan oh. Oh. Hindi na siya sumasayad. At saka ang galaw niya, ano na lang. Yan. So ito, nag-isip na ako ng plastic na ano. Lalagyan ko na lang ng pandikit yan. Actually ano, ng SIM card yan eh. Yan. So lalagyan na lang yan ng ano, ng pandikit o epoxy. Kasi plastic, para safety siya. In case kumalas siya, hindi siya masisira. Yan o. Kanya papalo yan. So sana po itong video ay nakatulong. Paki-like, paki-share, subscribe, and God bless.